I'm Edenal Deborah Bareng Concordia. I'm currently studying at Adamson University, taking up BS Psychology, and I'm currently at third year po. I am Char Patricia C. Piñol and I graduated the year 2015. I am now a student of the University of Santo Tomas and I am taking BS Psychology. My name is KCH Cordero. I graduated batch 2015. I am currently enrolled at De La Salle College of St. Benil, taking up AB Consular and Diplomatic Affairs. So I'm Jason Bata. I graduated from batch 2013. I'm currently studying at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila as a business economics student. And currently, I'm in my third year now. I'm Sherilyn Cruz Notorio. I graduated in Malatalas 2010. I took Mechanical Engineering in Technological Institute of the Philippines, Manila. I graduated last March 2015 and I just took the board exam last September 29 and 30. And the results were out October 9 and I just passed the board exam. Ako po si Alfredo Raymond Mahinan III, graduate ng batch 2011. And I'm proud to say na during my 4-year stay sa MCS, I'm a product of the Alumni Association Scholarship Program under batch 72. Just this year, I graduated from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila and I took up Business Economics as course. Feeling ko po, sobrang lucky ko po kasi isa ako sa mga natanggap para makakamit ng scholarship at makapag-aral dito sa MCS na kilala. Finurse nila ako para maging hard work sa studies, tapos para yung kailangan iaalalahanin ko yung future ko para maging successful ako. Kaya kailangan kong gawin lahat para makaroon ng mataas na grades po. Super nakaka-tense po kasi hindi ko po alam kung makukuha po ba ako or hindi. Pero I still gave my best kasi sobrang goal ko po na makuha yung scholarship para makatulong sa parents. Una po sa lahat, yung naramdaman ko is sobrang thankful at the same time blessed kasi binigyan po ako ng chance ni God para patunayan po yung sarili ko, yung kakayanan ko na mapatunayan po sa ibang tao na karapat-dapat po ako maging scholar. At the same time, I'm very thankful kasi despite po sa pagkakaroon ng financial problems, meron pong taong binigay si God para po tulungan po ako sa pag-aaral ko. Totoo lang po yung feeling ko para akong sinadog na babae. Ako nag-girlfriend kasi parang dati, ang hirap po kasi ang hirap i-achieve nito. Dati pangarap ko lang to, pero ngayon nakapasok na ako. Sabi ko sa sarili ko, ngayon nakapasok na ako. Pabukti ako talaga kasi ito na yun hindi ito na ako. Actually, the application for scholarship po is really a rigorous process. Ito po yung binibisita pa yung bahay. Nung time na po na yun, medyo hinapos po talaga kami and all. So I tried applying since I'm cream section naman po nung high school. So, ayun po, I applied, then interview, and successful naman po na medyo nakakaba yung interview and lahat po ng application, ganyan. Pero sobrang saya po nung nalaman ko na matutulungan po ako ng MCS alumni to continue my high school year in Malatalas. May times po na after po makuha yung grades, meron po kaming meeting sa alumni. Tapos, pag may nakita silang grade na mababa, humahanap po sila ng way para matulungan yung student, yung mga scholars po, para tumaas po yung grade namin. May times po na magtitipon-tipon po kami, tapos mag-aaral kami dun sa office. Kaya nilang tumulong sa akin sa studies ko, tinutulungan po nila ako pag hindi ko na po kaya. Nung nag-grant po ako ng scholarship, sobrang tinatak ko na po sa utak ko na kailangan kong mag-aral ng mabuti. In-impose ko na po yung discipline sa sarili ko kasi kailangan kong i-maintain yung grade. And hindi lang naman po dahil para ma-maintain yung scholarship, dahil ako din po sa sarili ko. Gusto ko pong magkaroon ng mataas na grade kasi gusto ko pong may honor. So, dahil po sa MCSAA, mas naging disiplinado ako
Kasi dahil dun sa inaabot kong goal. And yung sa mga daily deliberations, parang from then, syempre naririnig po namin yung mga grades ng ibang kabatch namin. So parang hindi naman po maganda na sila po ang tataas ng grade, tas ako ang baba. So parang ang goal ko po is hindi naman mataasan silang lahat, pero halos pantayan po sila kasi para to give back din sa mga sponsors po namin. Yung MCSAA po, natulungan po nila ako para maka-go on sa college kasi since bukod po sa financial support na nabigay nila through high school para po matapos ko, sila po yung naging inspiration ko para mag-aral ng mabuti, para maibalik ko po sa kanila yung lahat po ng binigay nila sa akin. Then, ngayon, as I go further college po, nadala ko po sa college yung mga naituro po ng MCSAA sa akin, kung paano po mag-aral ng mabuti, kung paano matutong magpasalamat sa mga binibigay ng ibang tao sa'yo. Like, now nga po, scholar din po ako sa Benil. So, meron po yung MCSAA monthly meeting po. Tuwing kuha na ng class cards, ng report card, meron pong health na meeting. Hindi lang po para sa mga may bagsak, hindi para din po ma-monitor yung grades ng bawat isa. So, meron po this time, meron po one situation na parang mababa yung grade ko. Tapos, nagkaroon ako ng kalakul noon, line of 7. Tapos, parang pinagalitan ako siyempre. Siyempre, hindi naman ako nilungkot. Dahil minonitor nila ako, tinanong nila ako kung ano yung mga study habits ko, kung ano yung ginagawa ko sa school, yung ginagawa ko sa bahay. Naging honest naman ako sa mga sagot ko. Siyempre po pag sa scholar ka, kailangan mo mag-maintain ng grade. And even 1 year lang po yun. It's my final year in high school and I want to have this impact on my life and also kailangan ko on college if I can have a scholarship for college. So I tried my best in academics nung 4th year po. And yun nga po, nagbunga naman po yan. When I was first year college, scholar po ako ng Technological Institute of the Philippines, Manila. I'm really proud kasi ang natutunan ko when it comes to being a scholar is that you're already labeled as a scholar and alam nila na kapag scholar ka, magaling ka. So what I learned is how to be the scholar na ina-expect ng mga tao from a scholar. Ina-expect nila ng best ka, magaling ka. So I strive to be the best. And natutunan ko yun during my 4-year stay. Sa sponsors ko po ng batch 82, marami pong salamat kasi malapit na akong graduate at makakamit ko na yung pangarap ko. Tapos po, gusto ko pong humingi ng support para sa ibang deserving na student para makapag-aral at makamit din nila yung goals nila sa buhay. I would like to thank Batch 86, Mr. Mario Suarez and Mr. Luffy Biazon. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakagraduate na high school. To my sponsors, Batch 61, Mr. Ildefonso and Sir Choni, thank you very much po sa pag-support sa studies ko nung nasa high school pa po ako. Hoping po na sana po makatulong pa po kayo ng mas maraming tao na kailangan po ng support sa financial. Hi, Mr. Goldie Cortez. Thank you for those 4 years. You're the reason po kung bakit nakapag-aral ako sa Malate. Someday po, I guarantee you that the comeback will be real. Mabuhay ako po talaga kayo. Hindi lang po kayo, hindi po yung po MCSAA, hindi po yung school. My deepest gratitude po and thank you to Miss Gemma Baton po. Nagiging sobrang successful po ako. And yun po, sobrang more powers po to MCS alumni and sana po mas maraming scholars pa and students yung matulungan. I would like to thank MCSAA kasi sobrang laki po ng tinulong nila sa akin. And I would like them to continue their advocacy because I believe that madami pa pong students ang deserving, madaming students ang hardworking na deserving ng scholarship. Hope to continue supporting more deserving students po sa pag-aaral po nila, lalong-lalo na po sa mga deserving students na hindi po talaga kayang pumasok sa mga schools. Please continue to support those deserving students
those who are less fortunate but deserving students. It's very fulfilling po talaga. Lalo na po nung pagpasa. All I can say is I'm really thankful that I've been a product of the Alumni Association Scholarship Program.